Magandang araw sa'yo, aking mahal na kapamilya. Sigurado akong may malalim kang dahilan kung bakit ka napadpad dito ngayon. Siguro, naramdaman mo ang tawag o baka naman may bumubulong sa puso mo na merong sagot sa matagal mo nang dinadasal. Kung ramdam mo iyan, narito ka sa tamang lugar, sa tamang oras. At ngayon, ilalabas natin ang lihim kung paano ang mga dasal mo, kahit mukhang imposible, ay mabilis na dinidinig. Higit pa sa iniisip mo, may sagot ang ala sa'yo. At tutulungan kitang makita ang mga palatandaan, kahit sa pinakamaliit na bagay. Ang pinakaunang bagay na kailangan mong maunawaan ay ito, ang ala ay nakikinig. Hindi siya kailanman bingi sa iyong mga panalangin. Ito ang kwento ni Fatima. Isang araw, nawalan siya ng trabaho. Biglaan. Wala siyang ipon, at may 2 maliliit na anak na umaasa sa kanya. Gabi-gabi, lumuluha siya sa kanyang rug, nagdarasal kay Allah ng buong puso, humihingi ng tulong, ng isang palatandaan, ng anumang magliligtas sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang umiiyak siya sa bangketa, may lumapit sa kanyang isang aso. Hindi ito isang ordinaryong aso. Ito ay payat, mukhang gutom, ngunit patuloy na nagpapansin sa kanya, kinakalabit ang kanyang kamay. Hindi alam ni Fatima kung bakit, ngunit sinundan niya ang aso. Dinala siya ng aso sa isang lumang bahay na may nakabukas na gate. Nagulat si Fatima nang makita niya ang isang matandang babae na nahihirapan magbuhat ng mga gulay. Sa isang iglap, inalok ni Fatima ang kanyang tulong. Tumulong siya sa matanda, at sa pasasalamat, nagkwento ang matanda na kailangan niya ng tagapag-alaga para sa kanyang hardin at bahay, at nag-alok siya ng trabaho at tirahan. Hindi ito ang trabahong pinangarap ni Fatima, ngunit ito ang sagot sa kanyang dasal. At ito ang tanong, pinadala ba talaga ng Allah ang aso na iyon? O may mas malalim na kahulugan ang kwentong iyon para sa ating lahat? At ngayon, sasabihin ko sa iyo kung bakit ang sagot ay, sa isang paraan na hindi mo inaasahan. Naranasan mo na bang magdasal ng matagal, ng buong puso, pero parang walang nangyayari? Yung tipong pakiramdam mo, nag-iisa ka, at ang mga dasal mo ay lumulutang lang sa hangin, walang nakakarinig. Naiintindihan ko yan. Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nakakaranas ng pagdududa, lalo na kapag ang buhay ay tila walang awa sa atin. May mga sandali na pinanghihinaan tayo ng loob, at nagsisimulang magtanong, totoo ba talaga ang pagdinig sa dasal? O, bakit parang hindi ako nakakakita ng mga palatandaan? Ang pakiramdam na walang kasiguraduhan ay maaaring maging napakabigat. Maaari itong humantong sa kawalan ng pag-asa, sa pagkawala ng kagalakan, at sa pagdududa sa iyong koneksyon sa Allah. Ito ay isang natural na bahagi ng pagiging tao, ngunit hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa natin ay ang paghihintay ng malaking, tahasang sagot. Isang boses mula sa langit, isang anghel na bumaba, o isang agarang pagbabago sa ating mga kalagayan. Ang totoo, ang mga sagot ng Allah ay madalas na dumarating sa pinakamaliit, pinaka-hindi inaasahang paraan, na madalas nating nilalampasan dahil abala tayo sa paghahanap ng mga dramatikong senyales. Ngunit narito kung saan nagbabago ang lahat. Ang hayop na ipinadala ng Allah, ang palatandaan na hinahanap mo, ay bihirang lumitaw sa paraan na inaasahan mo. Ang mga ito ay madalas na nakabalatayo. Maaaring ito ay isang bagong ideya na biglang pumasok sa iyong isip habang naglalakad ka. Maaaring ito ay isang tao na biglang nagpakita sa iyong buhay, na nagbukas ng isang pinto na hindi mo kailanman inakala. O maaari itong maging isang kakaibang pakiramdam, isang malakas na intuition, na nagsasabi sa iyo na kumilos, na umalis sa iyong comfort zone, na sumubok ng isang bagay na bago. Tandaan ang kwento ni Fatima. Hindi ang aso mismo ang sagot, kundi ang aso ang naging tulay, ang tagahatid, sa sagot na kailangan niya. Ang sagot ay nasa oportunidad na inihanda ng Allah para sa kanya. Ang aso ay ang mensahero. Ang mga mensaherong ito ay nasa paligid natin araw-araw, ngunit kailangan nating buksan ang ating mga mata, ang ating mga puso,
at ang ating mga isip upang makita at tanggapin sila. Ito ang tunay na pagbubunyag, ang Allah ay sumasagot sa iyong mga dasal hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng iyong hiling, kundi sa pamamagitan din ng pagbabago sa iyo, pagbibigay sa iyo ng lakas, karunungan, at mga pagkakataon upang makamit mo ang iyong mga minimiti. Ito ay isang proseso ng pagbabago mula sa loob. Halimbawa, may isang kapatid natin na nagdarasal para sa trabaho. Nagdasal siya ng taimtim. At isang araw, habang siya ay naglalakad sa palengke, may nakita siyang isang poster tungkol sa isang seminar sa pagpapabuti ng kasanayan sa trabaho. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit patuloy itong bumalik sa kanyang isipan. Ang poster na iyon, ang ideyang iyon, ang naging hayop na ipinadala ng Allah. Sinunod niya ang inspirasyon, nag-enroll sa seminar, at doon niya nakilala ang isang taong nag-alok sa kanya ng trabaho. Ito ay hindi magic. Ito ay ang biyaya ng Allah na gumagana sa pamamagitan ng mga ordinaryong kaganapan, na hinihintay lamang na ating mapansin at kumilos. Ang isa pang halimbawa ay ang kwento ni Ahmad. Si Ahmad ay may sakit na matagal na, at siya ay nagdarasal para sa paggaling. Isang gabi, habang siya ay nagbabasa ng Quran, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. At pagkatapos, may naisip siya na subukan ang isang lumang remedyo na sinabi ng kanyang lola. Hindi siya naniniwala doon sa simula, ngunit dahil sa pakiramdam ng kapayapaan at inspirasyon, sinubukan niya. At sa awa ng Allah, unti-unting gumaling ang kanyang sakit. Ang inspirasyon na iyon, ang pakiramdam na iyon ng kapayapaan, ang naging kanyang hayop, ang kanyang palatandaan mula sa Allah. Hindi ito tungkol sa dramatikong paggaling, ito ay tungkol sa pagdinig sa bulong ng Allah sa kanyang puso, sa pagkilala sa banal na patnubay sa loob niya. Ngayon, paano mo masasanay ang iyong sarili na makita ang mga palatandaang ito? Ito ang 3 simpleng hakbang. Una, maging alerto sa iyong paligid. Ang Allah ay naroroon sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang isang simpleng pagtawa ng isang bata, ang paglipad ng isang ibon, ang isang kanta sa radyo na may mensahe para sa iyo, ang isang stranger na ngumiti sa iyo sa kalye. Ang lahat ng ito ay maaaring maging mga mensahe mula sa Kanya. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga simpleng bagay. Ang isang malinis na puso ay mas madaling makakita ng mga palatandaan. Pangalawa, linisin ang iyong puso at isip mula sa pagdududa. Ang tawakul o ang buong pagtitiwala sa Allah ay napakahalaga. Kapag nagdarasal ka, magdasal ng may kasiguraduhan na dinidinig ka, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Ang pagdududa ay tulad ng makapal na ulap na nagtatakip sa iyong kakayahang makita ang mga palatandaan. Panatilihin ang isang puso na puno ng pasasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pinto ng biyaya. Pangatlo, kumilos ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang paghihintay, kundi paghakbang din kung humihingi ka ng trabaho, magpadala ka ng resume. Kung humihingi ka ng paggaling, subukan mong kumain ng masustansyang pagkain at alagaan ang iyong katawan. Kung humihingi ka ng patnubay, buksan ang Quran, basahin ito, at pagnilayan. Ang Allah ay hindi nagtatapon ng mga biyaya sa mga taong walang ginagawa. Nagbibigay siya ng mga biyaya sa mga taong kumikilos, na may tiwala sa Kanya, at gumagamit ng kanilang mga kakayahan upang makamit ang kanilang mga mitiin. Ang bawat hakbang na ginagawa mo, kahit gaano kaliit, ay maaaring maging iyong sariling hayop, ang iyong sariling mensahero na nagdadala sa iyo papalapit sa sagot ng Allah. Ngayon, baka sabihin mo, paano kung ginawa ko na ang lahat ng iyan, at wala pa rin akong nakikitang kahit ano? Naiintindihan ko ang pakiramdam na yan. May mga pagkakataon talaga na tila ang mga pinto ay sarado lahat. Ngunit dito pumapasok ang pinakamalalim na aspeto ng pananampalataya at pagtitiwala sa Allah, ang Kanyang perpektong oras. Minsan, hindi pa tayo handa para sa sagot. Minsan, ang hinihingi natin ay hindi ang pinakamainam para sa atin sa mahabang panahon. At minsan, ang sagot ay hindi ang nawalang bagay, o ang paggaling, o ang trabaho, kundi ang pagbabago sa iyong puso,
ang lakas na makayanan ang pagsubok, ang pagiging mas malapit sa Kanya. Ang pagdarasal ay hindi lamang humihiling, ito ay nakikipag-ugnayan sa lumikha, nagpapaalala sa atin kung sino tayo at kung sino siya. Ang proseso ng paghihintay mismo ay isang aral, isang pagpapalakas sa ating espiritu. Ang Allah ang pinakamagaling na tagaplano. Kailangan lang nating maniwala ng buo. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung nasaan ka man ngayon nanonood, at kung tumatama ba itong mensahe sa puso mo. Malaking tulong ito para sa akin na mas makilala ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagpabagong buhay na nilalaman. Isipin mo, isang buhay na puno ng kapayapaan, na alam mong hindi ka kailanman nag-iisa. Isipin mo na bawat araw, nagigising ka na may kagalakan, na may kasiguraduhan na ang Allah ay kasama mo, na gumagabay sa bawat hakbang mo. Hindi na kailangang maghanap ng malalaking himala. Ang bawat sandali ay isang himala. Ang bawat tao na nakikilala mo ay maaaring maging isang mensahero. Ang bawat ideya na sumasagi sa iyong isipan ay maaaring isang inspirasyon. Ikaw ay may kapangyarihan na makita ang mga ito, dahil binigyan ka ng ala ng puso na may kakayahang makaramdam, ng isip na may kakayahang maunawaan, at ng espiritu na may kakayahang kumonekta sa Kanya. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay pinagpala, at ang iyong mga dasal ay naririnig. Ang iyong pinakamahusay na bersyon ay naghihintay na lumabas. Aking mahal na kapamilya, yumuko tayo ngayon, isara ang ating mga mata, at buksan ang ating mga puso sa Allah. O Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain, pinupuri ka namin at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at patnubay. Salamat sa iyong karunungan na mas mataas kaysa sa aming pangunawa, at sa iyong mga paraan na mas mahusay kaysa sa aming mga paraan. Hinihiling namin sa iyo, O Allah, na buksan ang aming mga mata at puso upang makita ang iyong mga palatandaan sa bawat aspeto ng aming buhay. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong karunungan at sa iyong perpektong oras. Bigyan mo kami ng kakayahang makilala ang iyong mga mensahero, kahit na sila ay dumating sa pinaka hindi inaasahang anyo, tulad ng isang simpleng hayop, isang estranghero, isang bagong ideya, o isang bulong sa aming puso. Tanggalin mo sa amin ang pagdududa at palitan ito ng buong pananampalataya. Bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng may inspirasyon, at ang pasensya na maghintay sa iyong sagot, na alam naming darating sa pinakamainam na paraan at oras para sa amin. Gawin mo kaming maging mas sensitibo sa iyong presensya sa aming pang-araw-araw na buhay. Patnubayan mo kami sa landas ng katuwiran, protektahan mo kami mula sa lahat ng kasamaan, at basbasan mo ang aming mga pamilya, ang aming mga gawain, at ang aming mga mitiin. Ikaw ang aming sandigan, ang aming pag-asa, at ang aming tagapagtanggol. Sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami umaasa. Tanggapin mo ang aming mga dasal, O Allah, at gawin mo kaming mga instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundo. Bigyan mo kami ng puso na laging nagpapasalamat, isang kaluluwa na laging naghahanap ng iyong kaluguran, at isang espiritu na hindi kailanman nawawalan ng pag-asa sa iyong awa. Amin. Kung naantig ang puso mo ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell notification para hindi ka mahuli sa susunod nating paglalakbay tungo sa pagbabago. Ibahagi mo rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Sama-sama nating palakasin ang ating pananampalataya at buksan ang ating mga mata sa mga palatandaan ng Allah sa ating paligid. At kung gusto mong malaman ang 3 simpleng hakbang para mas maging malakas ang iyong pananampalataya araw-araw, panoorin mo itong susunod na video dito sa screen. Maraming salamat sa iyong oras at pananampalataya. Naway patuloy kang pagpalain ng Allah.